Hosea 1. Magandang balita Biblia. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea, na anak ni Beeri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Juda ni Uzias, Jotham, Ahaz, at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Joas ang hari noon ng Israel. Ang asawa at mga anak ni Hosea. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya. Sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay Nagal-ihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, Jezreel ang ipapangalan mo sa bata sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehio dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel. Nagal-ihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, tawagin mo siyang Lo-ruhamah sapagkat hindi ko nakahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahahabagan ko ang sambahayan ni Juda. Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tibak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga mangangabayo man, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan. Nang si Lo-ruhamah ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, Nagal-ihi muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, tawagin mo siyang Lo-ammi, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan at hindi na ako ang kanilang Diyos. Ang Israel ay panunumbalikin. Gayon may magiging kasandami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel, hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Muling magkakasama ang mga taga-Juda at mga taga-Israel, itatalaga nila ang isang pinuno, at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel. Hosea 2. Kaya tatawagin ninyo ang inyong mga kapwa Israelita na Ammi at Ruhamah. Ang taksil na si Gomer, ang taksil na Israel. Pakiusapan mo ang iyong ina, pakiusapan mo siya, sapagkat hindi ko na siya itinuturing na asawa, at wala na akong kaugnayan sa kanya. Pakiusapan mo siyang itigil ang pangangalo niya, at tigilan na ang kanyang kataksilan. Kung hindi huhuberan ko siya, tulad ng isang sanggol na bagong silang, gagawin ko siyang tulad ng disyerto, tulad ng isang tigang na lupa, at hahayaan ko siyang mamatay sa uhaw. Hindi ko kakahabagan ng kanyang mga anak, sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siyang sa kanila ay Nagal-ihi ay naging kaiya-hiya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig, na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. Dahil dito, haharanggan ko ng mga tinik ang kanyang mga landas. Paliligiran ko siya ng pader, upang hindi niya matagpuan ang kanyang mga landas. Hahabulin niya ang kanyang mga mangingibig, ngunit sila'y hindi niya maabyutan. Sila'y kanyang hahanapin, ngunit hindi niya matatagpuan. Kung magkagayon, sasabihin niya, babalik ako sa aking unang asawa, sapagkat higit na mabuti ang buhay ko sa piling niya noon kaysa kalagayan ko ngayon. Hindi niya kinilalang, ako ang nagbigay sa kanya, ng pagkaing util, ng alak at ng langis. Sa akin nanggaling ang pila, at ginto na ginagamit niya sa pagsamba kay Baal. Kaya't babawiin ko, ang pagkaing butil na aking ibinigay, maging ang bagong alak sa kapanahunan nito. Babawiin ko rin ang mga damit at balabal, na itinakip ko sa kanyang pahuberan. Ngayon ilalantad ko ang kanyang pahuberan, sa harapan ng kanyang mga mangingibig. Walang makakapagligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangiling. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Sasalantain ko ang kanyang mga ubasan at mga punong igos, na sinasabi niyang upas sa kanya ng kanyang mga mangingibig. Lahat ng iyan ay kakainin ng mga hayop, at masukal na gubat ang kauuwian.
Paparusahan ko siya dahil sa mga kapistahan na kanyang ipinagdiwang sa karangalan ni Bong. Nagsunog siya ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Nagsuot din siya ng mga singsing at alahas. Pagkatapos ay humabol sa kanyang mga manginibig. At ako'y kanyang nilimot, sabi ni Yahweh. Ang pag-ibig ni Yahweh sa kanyang bayan. Ngunit masdan mo, siya ay muli kong susuyuin. Dadalhin ko sa ilang, kakausapin ng buong giliw. Doon ay ibabalik ko sa kanya ang kanyang mga ubasan, at gagawin kong pinto ng pag-asa ang libis ng kaguluhan. Tutugan naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y ilabas ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa, at hindi mo na ako tatawaging aking Bong. Sapagkat ipalilimot ko na sa iyo ang mga pangalan ng mga Baal, at hindi na muling ipababanggit ang mga ito. Sa araw na iyon, alang-alang sa iyo, makikipagkasundo ako sa mga hayop sa parang, sa mga ibon sa kalawakan, sa mga nilikhang sa lupay gumagapang. Aalisin ko sa lupain ang pana, ang espada at ang digmaan. Upang kayo'y makapagpahingang matiwasay. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katwiran at katarungan, sa wagas na pag-ibig at sa pagmamalasakit sa isa't isa. Ikaw ay magiging tapat kong asawa, at kikilalanin mong ako nga si Yahweh. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, tutugunin ko ang panalangin ng aking bayan. Magkakaroon ng ulan upang ibuhos sa lupa. Sa gayon, sisigana sa lupain ang pagkaing butil, ang alak at ang langis. Ito naman ang katuganan sa pangangailangan ng Jezreel. Sa panahon ding iyon ay ibabalik ko ang mga Israelita sa kanilang lupain. Kahahabagan ko si Lo-ruhamah, at sasabihin ko kay Lo-ammi, ikaw ang aking bayan. At tutugan naman siya, ikaw ang aking Diyos. Hosea 3. Si Hosea at ang babaeng mangangalo niya. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli, at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa bagaman siya'y nangangalo niya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit nasumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pases. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin. Huwag ka nang manggal-anya o makipagtalik pa sa ibang lalaki. Ako ay magiging tapat sa iyo. Sapagkat ang mga taga-Israel ay mamumuhay na walang hari at walang pinuno sa loob ng mahabang panahon. Mawawalan din sila ng mga handog, Asherah, ikon, at larawan ng mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos, magbabalik loob sila kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang hari. Sa mga huling araw, nanginginig silang lalapit kay Yahweh at malalasap nila ang kanyang kabutihan. Hosea 4. Ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Dinggin ninyo, mga taga-Israel, ang pahayag ni Yahweh, sapagkat may bintang siya laban sa inyo. Sa lupain ito ay walang katapatan, walang pagmamahalan at walang pagkilala sa Diyos. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalo niya. Nilalabag nila ang lahat ng batas, at sunod-sunod ang mga pamamaslang. Kaya't nagdadalamhati ang lupain. Nalulumbay ang lahat ng naninirahan dito. Halos malipol ang mga hayop sa parang, ang mga ibon sa papawiring, at ang mga isda sa dagat. Ang paratang ni Yahweh laban sa mga pari. Gayon may huwag magbintang ang sinuman, at huwag usigin ang iba, sapagkat ang hinanakit ko'y laban sa inyo, mga pari. Araw at gabi lagi kayong nabibigo, at ang propeta'y kasama ninyong bigo. Kaya't lilipulin ko ang Israel na inyong ina. Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan, sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinatakwil ko rin kayo bilang pari. At dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Habang dumarami ang mga pari, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Yumayaman sila dahil sa kasalanan ng mga tao. Nabubusog sila sa kasamaan ng aking bayan. At gayon nga ang nangyayari, kung ano ang pari, gayon din ang bayan. Kaya't paparusahan ko sila at pagbabayaran, dahil sa kanilang kasamaan. Sila'y kakain, ngunit hindi mabubusog. Makikipagtalik sila sa mga babae sa templo, ngunit hindi sila magkakaanak, sapagkat itinakwil nila si Yahweh. At sila'y bumaling sa ibang mga Diyos. Isinumpa ni Yahweh ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Ang alak, luma man o bago, ay nakakasira ng pangunawa. Sumasangguni ang aking bayan sa Diyos-Diyos ang kahoy, itinatanong nila sa halijing kahoy kung ano ang dapat gawin. Sinasagot sila sa pamamagitan ng tungkod. Sila'y iniligaw ng masamang pamumuhay, at ipinagpalit nila sa kahalayan ang kanilang Diyos. Nag-aalay sila ng mga handog na susunugin sa mga sagradong bundok, at nagsusunog ng mga handog sa ibabaw ng mga burol. Sumasamba sila sa ilalim ng mga ensina, alamo at roble, sapagkat mayabong ang mga ito at malawak ang lilem. Kaya't nakikipagtalik kahit kanino ang iyong mga anak na dalaga, at nangangalunya naman ang mga manugang mong babae. Gayunman, hindi ko paparusahan ang iyong mga anak na dalaga kahit sila'y magpakasama. Gayon din ang iyong mga manugang kahit na sila'y manggal anya, sapagkat ang mga lalaki ay nakikipagtalik din sa mga babae sa templo, at kasama nilang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ganyan minawasak ng mga taong hanggal ang kanilang sarili. Bagaman ikaw ay nangalunya, o Israel, hindi naman kailangang papanagutin din ang Juda. Huwag kang pumasok sa Gilgal, di umakyat sa Bet-aven, at huwag kang sumumpa ng saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Matigas ang ulo ng Israel, tulad ng damalagang baka. Kaya't pakakainin pa ba sila ni Yahweh, tulad ng mga tupang dinadala niya sa maluwang na pastulan? Nakiisa sa mga Diyos-Diyosan ang Ephraim, pabayaan mo na siya. Bagaman ubos na ang kanilang alak, patuloy pa rin sila sa pangangalunya. Higit nilang nais ang kahihiyan kaysa karangalan. Tatangayin sila ng malakas na hangin, at mapapahiya sila ng labis dahil sa kanilang handog sa mga Diyos-Diyosan. Hosea 5. Pakinggan ninyo ito, mga pari. Dinggin ninyo ito, sambahayan ni Israel. Makinig kayo, sambahayan ng hari. Sapagkat kayo ang tinutukoy sa kahatulan. Kayo'y naging bitag sa Mispa, at lambat na nakalatag sa bundok Tabor. Kayo'y naghimagsik at nagpakagumon sa kasalanan. Kaya't paparusahan ko kayong lahat. Kilala ko si Ephraim, walang lihim sa akin ang Israel. Sapagkat ikaw ngayon Ephraim ay naging babaeng masama, at ang Israel naman ay naging marumi. Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang mga ginawa, hindi na sila makapanumbalik sa Diyos, sapagkat nasa kanila ang espiritu ng kasamaan, at hindi nila nakikilala si Yahweh. Ang kapalaluan ng Israel ay sumasaksi laban sa kanya. Matitisod ang Ephraim sa kanyang kasalanan, at kasama niyang matitisod ang Juda. Dadalhin nila ang kanilang mga pawan ng tupa at baka, upang hanapin si Yahweh. Subalit siya'y hindi nila matatagpuan. Lumayo na siya sa kanila. Naging taksil sila kay Yahweh, kaya't nagkaanak sila sa labas. Masisira ang kanilang mga pananim at sila'y malilipol pagdating ng bagong buwan. Digmaan ng Juda at ng Israel. Hipan ang tambuli sa Gibeah, hipan ang trumpeta sa Rama. Ibigay ang hudyat sa Bet-aven. Nasa likuran mo na sila, Benjamin. Mawawasak ang Ephraim sa araw ng pag-uusig. Ang ipinapahayag kong ito'y tiyak na mangyayari. Nangangamkam ng lupa ang mga pinuno ng Juda. Binago nila ang palatandaan ng pagbabahagi sa kanilang lupain. Kaya parang ba ang ibubuhos ko sa kanila ang aking poot? Ang Ephraim ay inaapi at tadtad sa kahatulan, sapagkat patuloy siyang umaasa sa mga Diyos-Diyosan. Ako'y parang kalawang sa Ephraim, at bakbak sa sambahayan ni Juda. Nang makita ni Ephraim ang maislan niyang karamdaman, at ni Juda ang kanyang mga sugat, si Ephraim ay nagpasugo sa hari ng Assyria. Subalit hindi na siya kayang pagalingin, hindi na mabibigyang lunas ang kanyang mga sugat, sapagkat parang leon akong seiseleke sa Ephraim, parang isang mabangis na batang leon na gugutay sa Juda. Lalapain ko ang Juda sa kaiiwan, at walang makakapagligtas sa kanila. Pagkatapos ay babalik ako sa aking tahanan, hanggang sa harapin nila ang kanilang pananagutan, at sa kanilang paghihirap ako ay hanapin. Hosea 6. Hindi taos ang pagsisisi ng Israel. Halikayo, tayo'y manumbalik kay Yahweh, sapagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya't siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo. Sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Halikayo't kilalanin natin si Yahweh, sikapin nating siya'y makilala. Kasentiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan sa panahon ng taglamig, tulad ng tubig ulan na nagpapasibol sa mga halaman, ang tugon ni Yahweh.
Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Judah? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, pinarusahan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta, at pinagpapatay sa pamamagitan ng aking mga salita, simbilis ng kidlat ang katuparan ng aking hatol. Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog, pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Ngunit tulad ni Adan ay sumaira kayo sa ating kasunduan, nagtaksil kayo sa aking pag-ibig. Ang Gilead ay lunsod ng mga makasalanan, tigmak sa dugo ang mga lansangan nito. Nagkakaisa ang mga pari, parang mga tulisang nag-aabang sa bibiktimahin. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem. Mabigat na kasalanan ang ginagawa nila. Kahindik-hindak ang nakita ko sa sambahayan ni Israel. Ang Ephraim ay nalulong na sa Kaleswan, ang Israel naman ay nahandusay sa putikan. Nakatakda na rin ang parusa sa iyo, Judah, sa sandaling ibalik ko ang kasaganaan ng aking bayan. Hosea 7. Nais ko sanang pagalingin ang Israel, ngunit nakikita ko naman ang kabulukan ng Ephraim, at ang masasamang gawa ng Samaria. Sila'y manlilinlang, magnanakaw at tulisan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang lahat ng kanilang masasamang gawain. Sila'y lipos ng kasamaan, at nakikita ko ang lahat ng ito sa buwatan sa palasyo. Napapaniwala nila ang hari sa kanilang kasamaan, at maging ang mga pinuno ay kanilang nalinlang. Lahat sila'y mangangalo niya, para silang nag-aapoy na pugon, na pinababayaan ng panadiro, mula sa panahon ng pagmamasa hanggang sa panahon ng pag-alsa. Nang dumating ang araw ng ating hari, nalasing sa alak ang mga pinuno, at pati ang hari nakipag-inuman sa mga manlilibak. Nag-aalab na parang pugon ang kanilang mga puso, pawang kasamaan ang kanilang binabalak. Magdamag na nag-aalimpuyo ang kanilang galit, at kinaumagahay nagliliyab na parang apoy. Lahat sila'y parang pugon na nag-iinit sa galit, pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak ang lahat ng mga hari nila, at wala ni isa mang nakaisip na sa aki tumawag, ang Israel at ang mga bansa. Nakikisama ang Ephraim sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang katulad nila'y tinapay na hindi lubusang luto. Inuubos ng mga dayuhan ang lakas ni Ephraim, ngunit hindi niya ito namamalayan. Pumuputi ang kanyang buhok, at hindi niya ito napapansin. Ang kapalaluan ng Israel ang magpapahamak sa kanila. Gayunman, ayaw nilang manumbalik kay Yahweh na kanilang Diyos. Ayaw nilang hanapin ang kanilang Diyos. Ang Ephraim ay katulad ng isang kalapati, mangmang at walang pangunawa, tumatawag sa Ehipto, at sumasangguni sa Assyria. Sa kanilang pag-alis, lambat ko sa kanila'y ihahagis. Uhulihin ko sila na parang mga ibon sa papawirin. Paparusahan ko sila dahil sa masasama nilang gawain. Mapapahamak sila dahil sa paglayo sa akin. Lilipulin sila sapagkat naghimagsik sila laban sa akin. Ubusin ko sana sila, ngunit nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Tumatangis sila sa kanilang mga higaon, ngunit hindi taos puso ang kanilang pagtawag sa akin. Sinasaktan nila ang sarili dahil sa pagkain at sa alak, pagkatapos ay naghihimagsik sila laban sa akin. Bagamat sinanay ko sila at pinalakas, nagbalak pa sila ng masama laban sa akin. Humihingi sila ng tulong kay Baal. Ang katulad nila'y taksil na mandirigma. Masasawi sa espada ang mga pinuno nila dahil sa kanilang palalong dila. Ito ang dahilan ng panlilibak sa kanila sa lupain ng Ehipto. Hosea 8. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trompeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumaira sa tipan ang aking bayan, at nilabag nila ang aking kautusan. Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosan ang kanilang pilak at ginto, na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang gayang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napupuot ako sa kanila, hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan. Ang Diyos-Diyosang iyan ay mula sa Israel. Ang gayang iyan ay ginawa ng tao, at iya'y hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin, at aypo-aypo ang kanilang aanihin.
Ang mga nakatayong trigway walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa, bilang kasangkapang walang kabuluhan. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong naggagalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingiling. Bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayon titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing, dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 pautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karneng handog, kanila mang kainin. Hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikon, at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya, at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Juda na may nagparami ng mga lunsod na may pader, subalit lalamunin ng apoy ang kanilang mga lunsod at mga palasyo. Hosea Siyam, ang parusa sa patuloy na pagtataksil ng Israel. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng maalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran, kahit saang lugar ikay sinisipingan. Ngunit ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay, at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh. Subalit ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto, at kakain sila sa Assyria ng mga pagkaing nagpaparumi at ipinagbabawal. Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh, at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila'y matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila'y para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon may hahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan, at sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Makatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto, at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak, at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa, sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta, at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan sapagkat labis na ang inyong kasamaan, at matindi ang inyong puot. Ang propeta'y siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang, at kinapopotan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. Nagpakasamang lubha ang aking bayan, gaya ng nangyari sa Gibeah. Gugunitain ng Diyos ang kanilang kalikon, at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan ng Israel at ang mga resulta nito. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang, gayon sila noong una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos, nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit nang magpunta sila sa Baal-peor, sila'y naglingkod sa Diyos ang si Baal, at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos ang kanilang inibig. Ang kaninningan ng Ephraim ay maglalaho para itong ibong lumipad na palayo. Wala nang isisilang, walang magdadalang tao, at wala na ring maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila, kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak. Mapipilitan ng kanilang ama na dalhin sila sa patayan. O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog, at ng mga susong walang gatas. Hinatulan ni Yahweh ang Ephraim. Lahat ng kanilang kasamaan ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapootan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim. Tuyo na ang kanyang mga ugat. Hindi na sila mamumangga. At kung magbunga may papatayin ko, ang pinakamamahal nilang mga supling. Nagsalita ang propeta tungkol sa Israel. Itatakwil sila ng aking Diyos, sapagkat hindi sila nakinig sa kanya. Sila'y magiging palaboy sa maraming mga bansa. Hosea 10. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong, at hitik sa bunga ang mga sanga.
Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami rin naman ang itinatayo niyang altar. Habang umuunlad ang kanyang lupain, lalo niyang pinapaganda ang mga haliging sinasamba. Marumi ang kanilang puso, at ngayon dapat silang magdusa. Wawasakin ni Yahweh ang kanilang mga altar, at sisirain ang mga haliging sinasamba. Ngayon na may sasabihin nila, wala kaming hari, sapagkat hindi kami sumasamba kay Yahweh. Ngunit ano nga ba naman ang magagawa ng isang hari para sa amin? Puro siya salita ngunit walang gawa. Puro pangako ngunit laging napapako. Ang katarungan ay pinalitan ng kawalang katarungan. At ito'y naging damong lason na sumisibol sa buong lupain. Matatakot at mananagoy ang mga taga Samaria dahil sa pagkawala ng mga guya sa Beth Aven. Ipagluluksa ito ng sambayanan. Mananangis pati mga paring sumasamba sa Diyos-Diyosan dahil sa naglaho nitong kaningningan. Ang Diyos-Diyosang ito'y dadalhin sa Assyria bilang kaloob sa dakilang hari. Mapapahiya ang Ephraim at ikakahiya ng Israel ang mga itinuring nilang Diyos. Ang hari ng Samaria ay mapapahamak tulad ng sanga na tinatangay ng tubig. Wawasakin ang mga altar sa burol ng Aven, na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tatubo ang mga tinik at dawag sa mga altar, at sasabihin nila sa kabundukan, itago ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Hinatulan ni Yahweh ang Israel. Sinabi ni Yahweh, ang Israel ay patuloy sa pagkakasala, mula pa noong sila'y nasa Gibeah. Dahil dito'y aabutan siya ng digmaan sa Gibeah. Sasalakayin ko ang bayan, at magsasanib ang mga bansa laban sa inyo. Kayo'y pinarusahan ko dahil sa patong-patong na kasalanan. Ang Ephraim ay parang alagang baka, na sanay at mahilig sa gawang pag-iik, ngunit ngayon isisingko ko na siya. Ang Juda ang dapat humila ng araro, at ang Israel naman ang hihila ng sulyod. Maghasik kayo ng katwiran, at mag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Kailan ninyong muli ang napabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Ngunit naghasik kayo ng kalikwang, at kawalang katarungan ang inyong inani. Kumain din kayo ng bunga ng kasinungalingan. Dahil sa pagtitiwala ninyo sa inyong mga kapangyarihan, at sa lakas ng marami ninyong mandirigma, masasangkot sa digmaan ang inyong bayan, at mawawasak lahat ng inyong mga kuta, gaya ng ginawa ni Salman sa Beth Arbel nang salakayin niya ito, at patayin ang mga ina at mga bata. Ganito ang gagawin sa sambahayan ng Israel, sapagkat malaki ang inyong kasalanan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, ang hari ng Israel ay ganap na mamamatay. Hosea 11. Ang pag-ibig ng Diyos sa rebelde niyang bayan. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, at tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Baal, at nagsusunog ng insenso sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Hinakay ko siya sa kanyang paghakbang, ngunit hindi niya kinilala ang pag-aalaga ko sa kanya. Tinatnubayan ko siya ng buong pagmamalasakit at ng buong pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng buzel sa kanilang bibig, at yumuko ako upang sila'y mapakain. Magbabalik sila sa Ehipto, at paghaharian ng Assyria, sapagkat ayaw nilang magbalik sa akin. Lulusubin ng kaaway ang kanilang mga lunsod, wawasakin ang pampinid sa kanilang mga pinto, at lilipulin sila sa loob ng kanilang mga kuta. Ang bayan ko'y nagpasya ng tumalikod sa akin, kaya't sa pamatok sila'y itinakda, at walang sino mang makakapag-alis nito. Pababayaan ba kita, Ephraim? Ikaw ba'y ibibigay ko sa kaaway, Israel? Maitutulad ba kita sa Adma? Magagawa ko ba sa iyo ang aking ginawa sa Zeboim? Hindi ito kayang gawin ng puso ko, kahabagan ko'y nananaig. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking poot, hindi ko na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na Diyos na nasa kalagitnaan ninyo, at hindi ako naparito upang kayo'y wasakin. Susundin nila si Yahweh, siya'y uungal na parang leon, at mula sa kanluray nanginginig na darating, ang kanyang mga anak na lalaki. Nagmamadali silang darating na parang mga ibong mula sa Ehipto, at mga kalapitem mula sa Assyria. Sa kanilang tahanay ibabalik ko sila, sabi ni Yahweh. Hinatulan ang Israel at ang Juda. Sinabi ni Yahweh, nililinlang ako nitong si Ephraim, at dinadaya ako nitong si Israel.
Ang Juda naman naghahanap pa rin ng ibang Diyos, at kinakalaban ang banal at matapat. Hosea 12. Ang Ephraim ay umaasa sa wala, at maghapong naghahabol sa hangin. Puro kasinungalingan at karahasan ang ginagawa, nakikipag-isa sa Assyria, at nakikipagkalakal sa Ehipto. May paratang si Yahweh laban sa Juda. Paparusahan niya si Jacob ayon sa masama nitong pamumuhay, at gagantihan ayon sa kanyang mga gawa. Nang sila'y nasa sinapupunan pa, dinaya na ni Jacob ang kanyang kakambal, at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Nakipagbuno siya sa anghel at nagwagi, umiyak siya at nakiusap na naway pagpalain. Nakatagpo niya ang Diyos doon sa Bethel, at ito'y nakipag-usap sa kanya. Si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya't manumbalik kayo sa Diyos, at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Sinabi ni Yahweh, gustong-gusto nilang gamitin ang timbangang may daya. Nais nilang apihin ang kanilang kapwa. Sinasabi nila, ako'y talagang mayaman. Nakamtan ko ang kayamanang ito para sa aking sarili. Ngunit lahat man ng kanyang kayamanan ay hindi sapat, pambayad sa nagawa niyang kasalanan. Ako si Yahweh, ang Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto. Muli ko kayong papatirahin sa mga tolda, gaya ng panahon ng mga itinakdang kapistahan. Nagsalita ako sa pamamagitan ng mga propeta, at sa kanila'y nagbigay ng maraming pangitain. Maraming talinghaga rin ang sa kanila'y aking itinagubilin. Laganap sa Gilead ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sumasamba rito'y nakalang mamatay. Naghahandog sa mga Diyos-Diyos ang toro ang mga taga-Gilgal, at ang mga altar nila'y mawawasak, magiging mga banta ng bato sa gitna ng kabukiran. Tumakas si Jacob papuntang Aram, at do'y nakatagpo ng mapapangasawa. Nagpastol siya roon ng mga tupa, upang makamtan ang kamay ng isang dalaga. Inilabas ni Yahweh ang Israel sa Ehipto sa pamamagitan ng isang propeta. At sa pamamagitan din ng propetang ito ay pinangalagaan niya ang Israel. Matindi na ang galit ni Yahweh kay Ephraim dahil sa kasamaang ginagawa nito. Kaya't siya'y paparusahan ni Yahweh, at pagbabayaran sa kanyang mga kasalanan. Hosea 13. Ang pagkawasak ng Ephraim. Noong una, kapag nagsalita si Ephraim, ang mga tao ay nanginginig sa takot sapagkat siya ay pinaparangalan sa Israel. Ngunit nagkasala siya at nahatulang mamatay dahil sa pagsamba kay Baal. Hanggang ngayon patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Tinutunaw ang mga pilak at ginagawang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay sinasabi, maghandog kayo rito, at halikan ninyo ang mga gayang ito. Kaya nga, matutulad sila sa mga ulap sa umaga, o sa hamog na madaling naglalaho, gaya ng aypa na inililipad ng hangin, gaya ng usok na tinatangay sa malayo. Sinabi ni Yahweh, ako si Yahweh na inyong Diyos. Ako ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Noon, wala kayong ibang Diyos kundi ako, at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kinalingga ko kayo sa ilang, sa lupaing tuyo at tigang. Ngunit nang kayo'y mabusog ay naging palalo, at kinalimutan na ninyo ako. Kaya naman, kayo'y lalapain kong gaya ng leon, gaya ng isang leopardong nag-aabang sa tabing daan. Susunggaban ko kayo, gaya ng osong inagawa ng anak. Lalapain ko kayo gaya ng isang leon, gaya ng paglapa ng isang hayop na mabangis. Wawasakin kita, Israel. Sino ang sasaklolo sa iyo? Nasaan ngayon ang iyong hari na magliligtas sa iyo? Nasaan ang hari at ang mga pinunong sa akin ay hiningi mo? Sa galit ko sa inyo'y binigyan ko kayo ng mga hari, at dahil din sa aking puot sila'y inaalis ko. Inilista ko ang ginagawang kalikwan ni Ephraim. Tinatandaan kong mabuti para sa araw ng paniningil. Ang Israel ay binigyan ko ng pagkakataong magbagong buhay, ngunit ito'y kanyang tinanggihan. Para siyang sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan. Siya'y anak na suwail at mangmang. Hindi ko sila paliligtasin sa daigdig ng mga patay. Hindi ko sila paliligtasin sa kamatayan. Kamatayan, pahirapan mo sila. Libingan, parusahan mo sila. Wala na akong nalalabing awa sa kanila. Bagaman siya'y lumagang gaya ng tambo, may darating na hangin mula kay Yahweh. Ang hangin silangang nagbubuhat sa ilang. Tutuyuin ang kanyang mga batis, at aagawin ang kanyang yaman. Mananagot ang Samaria, sapagkat siya'y naghimagsik laban sa Diyos. Mamamatay sa Tebak ang mga mamamayan niya. Ipaghahampasan sa lupa ang kanyang mga sanggol, at lalaslasin ang tiyan ng mga nagdadalang tao.
Hosea 14. Ang pakiusap ni Hosea sa Israel. Manumbalik kay Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo kay Yahweh. Sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami. Kami iyong kahabagan, kami iyong tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga ginawa ng aming kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila, sabi ni Yahweh. Pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Mamahalin ko na sila ng walang katapusan, sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo, at mag-uugat din siyang tulad ng cedar. Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo, at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. Magbabalik sila at maninirahan sa ilalim ng aking kanlungan. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang puno ng ubas, at ang bangoy tulad ng alak mula sa Lebanon. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng cypress na laging lantian, at mula sa akin ang iyong mga bunga. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito, at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh, at ang mabubuti doon lumalakad. Ngunit may darapa ang mga masuwayin.